Subukan mong saktan ang asawa ko at bungo mong pasasabugin ko. Malamig na banta ni Vinson ang umagaw na rin sa baril sa tauhan ni Frederick at tinutok sa nakatalikod na lalaki. Samantalang ang mga tauhan nila ay nakamata lamang na nakatingin sa kanila at hindi maintindihan kung ano ang gagawin. Nagsigawan naman sa takot ang mga kasambahay at kanya-kanyang tago ang mga ito. Imbis na matakot dahil may nakatutok na baril, ay inirapan lang ni Calista si Frederick sa kahinilang kamay ni Celeste na may hawak na baseball bat at nasama pati ang katawan nito. Her face fell flat inside the boxes, but Calista succeeded in getting the bat. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsayang ng sandali at sinipa ang baril na nakatutok sa kanya. Nabitawan ni Frederick ang baril at napupunta yon sa paanan ni Vinson na kaagad nitong inapakan. Nang wala nang nakatutok na baril kay Calista, ay binabari nitong baril na nakatutok kay Frederick at pinulot ang baril na nasa paanan. Calista, are you okay? Agad na tumango si Calista sa nag-aalalang tanong ni Vinson nang makalapit to sa kanya. Vinson, Calista tried to kill me. Shut up! Nilingon to ni Vinson at pinandilata ng mata. You should have known better, Celeste. Sa inyong dalawa ng asawa ko ay siyang pinaniniwalaan ko dahil kilala ko kung anong ugali niya. Vinson, paano mo naman nasabi yan sa kapatid ko? Sinubukan niyang saktan si Santino at pinagtanggol lang ni Celeste ang anak niya. Nangangalit ang bagang na buwelta naman ni Frederick. Madilim na madilim ang mukha nito habang nakatingin sa kanila. Napaismid si Calista at mabilis na dinaluhan si Santino sa kanyang inspeksyon kung saan ang sugat nito. Hindi niya pinansin ang sagutan ng tatlo dahil tila walang pumapansin kay Santino na nasa bingit na ng kamatayan. Nilagay niyang daliri sa ilong nito habang isang kamay tiyanek ang pulso. Sa pagkakataong ito ay nilapitan siya ni Frederick. Calista, anong ginagawa mo? Hindi ka pa nakontento. Kung gusto mong mabuhay si Santino ngayon pa lang, dalhin niyo na siya sa ospital. Marami ng dugong nawala sa kanya at kung patatagalin pa, ay sigurado kung hindi niyo na siya maisasalba. Bulyaw ni Calista kay Frederick at tuluyan ang nawalang paggalang dito dahil sa pag-alala sa bata. Vinson, I need something to stop the bleeding. Mahina ng daloy ng dugo pero kailangan pa rin niya itong pigilan. Mabilis na sumunod si Vinson at tinubad ang suot nitong damit sa kaya ng ginamit ni Calista para takpan ng dumudugo pang sugat ng bata sa likod ng ulo nito. She pushed the wound hard to put more pressure to stop the bleeding. No! Huwag mong hawakan ang anak ko, Calista. Ikaw ang may kasalanan ko. Bakit nangyari sa kanya to? Hysterical na sigaw ni Calista. Are you really an idiot? Gugustuhin mo pang ipagpilitan na ako may gawa nito sa anak mo? Kaysa unahin ang kaligtasan niya. Isa ka ba talagang ina? Kung gagamitin mong anak mo para makuhang pansin ng isang tao, pwede bang sa ibang paraan naman? Wala ka na ba talagang awa? Nilingon niya si Celeste at naniningkit ang mga matang sinigawan. Pagdating sa pagligtas ng buhay, ay walang inaatrasan si Calista. Wala siyang pakialam kung sinong sinisigawan niya dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang mailigtas si Santino sa naghihingalong buhay nito. I called an ambulance. They're coming soon. Vinson said as he held Calista's hand to help her apply pressure. Let me do this. Magpahinga ka na't baka mapano pa si baby. Tumango si Calista at umupo sa lapag sa tabi ni Vinson. Hinayaan niyang asawa nitong maglapat ng pressure kay Santino. Kapag may nangyaring masama kay Santino, hindi kita mapapatawad, Calista. Malakas na napatawa si Calista sa sinabi ni Frederick. Naidasal niya na sana hindi niya ito kapatid dahil madali itong utuin at agad-agad na naniniwala sa kapatid itong baliw. Hindi inasahan ni Calista na si Vinson ang sasagot dito. Hindi ko alam kung pareho kayo ng kapatid mo na may saltik, Frederick. Did you see Calista doing it to Santino? Do you have evidence to prove that she did it? Bago ka magsalita at mag-akusa, ay siguraduhin mo na muna kung tamang inaakusa mo dahil baka kasuhan kita. Pero Vinson, Celeste chime in, puno ng luhang mukha nito at nagmamakaawang boses na nagsalita. I saw it. Calista hit my son. Kung ganon, hindi ganitong eksena. May narinig sana akong sigaw ng batang nagmamakaawang umiiyak. Marami sanang dugong nagkalat sa sahig. Celeste, stop spouting lies and just tell us the truth about this matter. Baka mapatawad pa kita. Hindi na nakasagot si Celeste dahil dumating ng ambulansya. Agad na mga itong nilapatan ng paunang luna si Santino at nilagyan ng supplemental oxygen bago dinala palabas sa ambulansya. Vinson, hindi talaga ako Pwede bang tigilan mo ng kadramahan at sundan ng anak mo para madala na sa ospital? Tumayo si Calista at muling binulyawan si Celeste. Dahil gusto pa nito na makiusap kay Vinson pero wala nang panahon. Critical ng kondisyon ng bata. Walang nagawa sa Celeste kung hindi sumunod sa mga medical staff at sumakay sa ambulansya
dahil hinila ito ni Frederick pero hindi ito sumakay at tinayaan si Noriel na samahan to. Calista and Vincent followed the ambulance in their own car while Frederick stayed at home. Naguguluhan siya sa nangyari. Gusto niyang paniwalaan si Celeste at isisi kay Calista ang nangyari kay Santino. Pero nagsinungaling na sa kanya dati si Celeste at napahamak din si Santino. Isa pa, tulad ng sinabi ni Vincent, hindi niya nakita na si Calista ang pumukpok ng baseball bat kay Santino. Wala siyang pruweba. No wait, meron siyang pruweba dahil may CCTV siyang inilagay sa sala na nakaharap sa hagdan. Bagong install lang ang CCTV camera para yun na ma-monitor nila si Santino sakaling pareho silang wala sa bahay ni Celeste at tangaying yaya at kasambahay lang ang naiwan. Mabilis at tumungo si Frederick sa study room at agad na ni-review ang CCTV sa oras na nangyaring pagkawala ni Santino. Ngayong tanghali siya tinawagan ni Celeste at halos isang oras na bago yun kaya nagsimulang mag-replay si Frederick na mahigit isang oras. Pinabilis niyang video hanggang sa makita niyang kapatid na nag-appear sa video habang karga-karga nito si Santino. He could see the panic in Celeste's eyes as she put Santino inside the storage room behind the staircase in his bloody state. Bilang isang kuya, gustong protektahan ni Frederick ang kapatid sa mga taong nananakit dito dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari noon kay Chantria. Wala siyang lakas para ipagtanggol ito kaya tuluyan itong nawala sa kanila. At ngayon na may taong gustong manakit sa kapatid at pamangkin niya, hindi rin siya papayag na wala siyang gagawin pero habang pinapanood sa replay ng CCTV camera si Celeste na inilagay sa loob ng storage room si Santino na halos wala ng buhay ay hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ito ang ikalawang beses na nagsinungaling sa kanya si Celeste. Masyado ba niya itong pinoprotektahan kaya naging baluktot ang ugali nito? Paano ito naging masamang kapatid? Bakit nagawa nitong ilagay sa kapahamakan pati ng anak nito? Pinanood niyang replay hanggang sa makita na ito rin ang naunang umamba ng baseball bat kay Calista. At hindi ang babaeng katulad na sinasabi nito. Nahilot niyang sentido at hindi makapaniwala sa nakita. May sakit bang kapatid niya at nagawa niyang mga bagay na to? He felt helpless and blamed himself for being an irresponsible brother. Hindi niya napansin kung anong tunay na ugali ng kapatid. Did that mean that the previous incidents involving Calista were also Celeste's doing? Mabilis niyang in-off ang laptop at lumabas ng study upang sundan ang mga to sa ospital. Habang nasa daan ay tinawagan siya ni Noriel at sinabing nailigtas na sa kapahamakan ng bata. Pero inobserbahan pa rin kailangan ng iba yung pagbabantay. Naikuyom ni Frederick ang kamao at tumiim ang bagang. Gusto niyang kumprontahin sa Celeste pero hindi niya alam kung kaya niya itong pagalitan. Pagdating sa ospital, nakita niyang kapatid na mag-isang naghihintay sa labas ng private ward na kinuha ni Noriel. Ang assistant na niyang nag-asikaso ng lahat dahil alam niya hindi niya maasahan sa mga bagay na ito sa Celeste. Kuya, kagad natawag sa kanya ng kapatid nang makita siya. Namumugto ang mga mata nito at na makita siya muli na naman itong umiyak. Kuya, nagtawag ka na ba ng mga pulis? Kailangan kong ipakulong ang may gawa nito kay Santino. Si Calista. Siyang may kagagawan kung bakit nandito ngayon si Santino. Imbis na kumprontahin ay nagmatigas si Frederick. Malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha at pigil ang galit na tinanong ito. Sigurado ka bang si Calista ang may gawa nito kay Santino, Celeste? Sigurado kang hindi ka nagsisinungaling sa akin. Sa pagkakatong ito'y biglang lumitaw sina Calista at Vincent na may dalang inumin. Kasunod na mga ito, si Noriel na inabutan ng maiinom si Celeste pero imbis na tanggapin yun, dinuro nito si Calista. Kuya, kitang-kita mo naman siya may hawak ng baseball bat at gusto niya akong saktan matapos hampasin si Santino. Tsk, ang galing mo magsinungaling kahit kailan. Buti hindi ka nagsugaba dahil sa haba ng ilong mo sa pagsisinungaling. Malakas na napaismi si Calista sa sinabi ni Celeste. Hanggang ngayon ay pinipilit pa rin ito na siyang may kagagawan sa nangyari kay Santino. Sinulyapan niya sa Frederick at nakita na hindi nagbabago ang malamig na ekspresyon ng mukha habang nakatingin kay Celeste na hindi sa lanitan nililingon. Celeste, I ask this once. Totoo bang sinasabi mong si Calista ang may kagagawan kung bakit nandito sa ospital si Santino? Nalaki ang mga mata ni Celeste na makitang naghihinalang mukha ng kapatid. Are you doubting me, kuya? Naikuyom niyang kamao sa magkapilang gilid at lumampas ang tingin upang matalin na sulyapan si Calista. Kailangan niyang magtagumpay na maisisi kay Calista ang nangyari ngayon. Pero bakit parang ibang trato sa kanya ng kapatid niya? Hindi ba ito naniniwala sa sinasabi niya? Hindi mo alam pero naglagay ako ng bagong CCTV camera sa harap ng hagdan at hindi na kailangan tapusin ni Frederick ang iba pang sasabihin dahil alam na ni Celeste kung anong kasunod ng salita nito. Kuya,
May takot na bumadha sa mukha nito at hindi makapaniwalang tumingin kay Frederick. Go home, Celeste. Ako nang bahala dito. Umalis ka na muna sa harapan ko at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Hindi makaimik si Celeste sa malamig na trato sa kanya ng kapatid. Hindi niya akalaing nabuking siya nito. Paano pa niya ipagtatanggol ang sarili niya? Nabilis siyang lumuhod sa harapan ni Frederick at tinawakan ito sa paa upang magmakaawa. Kuya, sandali. Magpapaliwanag ako. What a disgrace! Ang madagundong na boss na isang matandang biglang pumailan lang sa koridor. Lahat silang nandoon ay biglang napalingon at nanlaki ang mga mata ni Calista na makita kung sino to. Tanda? Malakas na bulong niya, mabilis nang siyang sinulyapan ng matanda at natuon ang tingin nito sa nakaluhod na si Celeste. Sa tuwing nakikita kita ay puro ka nalang kadramahan. Mabilis na tumayo si Celeste at yumuko sa matanda upang humingi ng tawad. Pasensya na po, Lolo. Uuwi na po ako kagad. Hindi na nito mahintay ang sagot ng matanda at kagad na umalis pero isang magmamakaawang sulyap ang iginawad nito kay Vincent bago umalis. Samantalang si Calista ay nakamata at matamang nakamasid sa matanda habang pinapagalitan nito si Frederick na mula nang umalis si Celeste ay hindi na nakaimik at tila distracted. Hindi niya akalaing maayos ng mata nito. Ang buong akala niya habang buhay ng kapansanan nito sa mata. Hinila niyang kamay ni Vincent para umalis na rin sila dahil maayos na rin naman ang kalagayan ng bata. Let's go, yaya niya. Tumango si Vincent pero pagkatalikod na pagkatalikod pa lang nila ay tinawag sila ng matanda. Sandali, nagkatingin na mag-asawa at nilingon ito. May kailangan kayo, Lolo Sio? Si Lolo Junicio, ang lolo ni Frederick at Celeste at ngayon lang napagtanto ni Calista na lolo niya rin pala ito. Kilala ito ni Vincent dahil magkaibigan ng lolo nito at si Lolo Sio. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin noon. Kahit hindi ako makakita noon ay nabobosesan kong boses mo. Ikaw yun, hindi ba iha? Tumango si Calista at nginitian ito. Opo, kumusta po kayo? Tumawang matanda't kitang-kita sa mga mata nitong galak sa pagkakita nila. Ang tagal kitang hinanap. Pati itong apo ko'y sinabihan ko na hanapin ka. Pero hindi ka nila makita. Yun pala'y magkakakilala kayo. Hinila nito si Frederick at piningot sa tenga. Lo, angal ng lalaki pero hindi kagad to binitawan ng matanda. Bakit tinago mo na magkakilala kayo nito? Alam mong gusto ko siyang pasalamatan pero tinago mo sa akin. Napakaganda pala ng babaeng ito. Binitawan ng matanda si Frederick at tumingin muli kay Calista. Iha, interesado ka ba sa ipapakilala kong apo na kaibigan ko? Pumayag ako sa kanya na hanapan ako siya ng blind date. Kaso hindi ko naman maibigay ang apo ko at nakita mo naman kung gaano kaisip batang babaeng yun. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Calista. Samantalang si Vincent ay biglang dumilim ang muka. Matiimin tong tinitigan si Calista. So iha, payag ka ba? Gwapo rin yun at bata pa. Magkasing edad kayo. Kung papayag ka, tatawagan ko na kaagad ang kaibigan ko, okay? Lo, tama na. Hindi interesado si Calista sa mga ganyang bagay. Pigil ni Frederick sa lolo nito dahil hindi pa rin ito tumitigil sa pangungulit kay Calista tungkol sa blind date na sinasabi nito. At bakit hindi? Tingnan mo, pati pangalan maganda na. Hindi ba iha? Napakamot sa batok si Calista at muling tumingin kay Vincent para humingi ng saklolo. Lolo Sio, hindi pwede dahil asawa ko na ho si Calista. Kanina pa hindi sumasagot si Vincent at ramdam ni Calista na galit na ito. O mas tamang sabihing nagsiselos. Inangkla niya ang braso sa braso nito sa kasi ng ayunan ng sinabi ni Vincent. Tama po siya, Lolo. Hindi na ho ako pwedeng makipag-blind date sa iba dahil meron na po akong asawa. Pagkatapos noon ay nagpaalam ng dalawa para umalis at hindi na ito mapigil ni Lolo Sio, lalo na't dumilim na mukha ni Vincent. Napahalo kip-kip si Lolo Sio sa harapan nila sa kainirapan si Frederick. Bakit hindi kasi kagad siyang ipinakilala sa akin? Hindi sana inaipakilala ko siya sa apo na kaibigan ko. Ikaw talaga, kaya hindi ka nagkakaroon ng kasintahan kasi hindi pa man nakakalapit ang babae sinasaktan mo na ng tingin mo. Pangaral pa nito. Frederick massages temple to control his anger. Kanina pa masama ang loob niya dahil kay Celeste at ngayon dumating pang kanyang lolo na hindi niya alam kung bakit nandito yung lalo lang yung nadagdagan. Wala itong interes kay Santino at hindi rin niya sinabi na na-ospital ang bata. Kaya nagtataka siya kung bakit ito nandito ngayon. Nakapangihinayang naman ang lalaki mula sa Alcaraz, ang napangasawa ng batang yon. Kung hindi ay sigurado ako na magugustuhan niyang apo ni Edmond. Umiling-iling pa ito. Tumiim naman ang tingin ni Frederick sa pinto ng kwarto kung saan si Santino nang marinig ang pangalang binanggit ng kanyang lolo. Ang kaibigan ng kanyang lolo Sio na si Lolo Edmond
ay matalik na magkaibigan at napagpasyahan ng mga ito na ipagkasundo ang mga unang apo para ikasal, ngunit dahil parehong lalaki hindi yun natuloy. Pero nang ipinanganak ang kapatid niyang si Chantria at nagkaroon ng ulit ng lalaking apo sa pamilya ni Lolo Edmond ay natuloy ang kasunduan. Ang problema, makalipas ang ilang taon ay biglang nawalang kapatid niya kaya't napunta kay Celeste ang kasunduan. Pero isa rin itong problema dahil bata pa lang ay obsessed na si Celeste kay Vincent. Itong isa sa mga dahilan kung bakit galit si Lolo Sio kay Celeste, because the sister of his brought disappointment to the faring sons. Pero paano kaya kapag nalaman ng mga to kung anong totoong ugali ni Celeste? Lalo kaya itong kamumuhian? Bumalik naman siya si Frederick na masigurong maayos ang lagay ng bata. Hindi pa rin ito nagigising at baka sa trauma, pero sinigurado ng doktor na wala nang dapat ikabahala. Dumiretso siya sa kwarto na dating inukupa ni Chantria. Walang ibang pwedeng pumasok dito kung hindi siya at kahit na maglinis sa mga kasambahay ay kung naroon lamang siya. Lahat ng mga gamit dito ay mula pa noong 5 taon pa lamang si Chantria at kahit ang laruan na binili niya para dito ay nandun pa rin at hindi na nagagamit dahil wala ng kapatid niya. Walang ibang kasiyahan sa bahay na ito noon kung hindi si Chantria. Pero magmula ng babae ang kanyang ama at magkaroon ng anak sa labas ay napalitan ng lungkot at bigati ang mansyon nila. Lalo nang bigla na lang nawalang kanyang ina, kasamang kapatid. Dinala ng kanyang ama ang kabit nito kasama sa Celeste pero hindi pumayag si Frederick na gamitin sinuman sa maginang 2 kwarto na dating inuukupa ng kanyang kapatid at ina. Hindi niya tanggap noon si Celeste pero habang tumatagal, hindi niya napansin na unti-unting napunta sa babae ang pagmamahal niya para kay Chantria. At masyado nga niya na yata itong na-spoil dahil naging baliw na ito para lang kunin ang atensyon ni Vincent at ultimong bata ay kayang saktan. Biglang may kumatok sa pintuan at kasunod noon ay ang boses ni Noriel. Pinapasok niya ito sa loob dahil pakaramdam niya ay wala na siyang lakas para pumunta sa study room. Kamustang bata? Nandun pong yaya para magbantay at nagising na rin siya. Pero nang ipakita namin ang larawan ni Miss Celeste para tumahan na ito sa pag-iyak, ay lalo lang itong umiyak at tila takot kay Miss Celeste. Nagkasalubong ang kilay ni Frederick, naawa na siya sa sinapit ni Santino. Magmula ng ampunin nito ni Celeste, lagi na lang itong nasasaktan. Imbis na mapabuti ang buhay nito, dahil may taong kumukup dito ay lalo lang naging miserable. Nasabi ba ng doktor kung anong dahilan ng sugat ni Santino? Tumango si Noriel. Ang sabi ng doktor ay tumama sa isang matalas na bagay ang ulo ni Santino base sa impact. Pero hindi ito nasugatan dahil may pumalo sa ulo nito. Sagot nito. Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noon ni Frederick. Habang tumatagal ay lalo siyang nadidisappoint sa nalalaman tungkol kay Celeste. Lalo niya napapatunayan na sa Celeste ang nanakit sa bata at hindi si Calista, na tulad ng idinidiin nito. Boss, ang pocket watch na nawala niya sa Cebu noon ay nakita ng pinadala niyang tauhan doon. Napulot ng isang nurse nung nagdodonate kayo ng dugo sa ospital. Umangat ang mukha ni Frederick mula sa pagkakatingin sa laruan na bigay niya kay Chantria at tiningnan si Noriel. Ang pocket watch na ito ay may larawan nilang 3 mag-iina. Pareho silang meron ni Chantria nito, kaya naman mahalaga ito kay Frederick at bitbit niya kahit na saan siya pumunta. Kinuha ni Frederick ang inabot ni Noriel na pocket watch pero hindi pa siya nakakapagpasalamat nang muli itong magsalita. Boss, may importanteng sinabing tauhan na bumalik sa Cebu na dapat kong sabihin sa inyo. Ano yun? Patamad na tanong niya. Ang sabi ng tauhan ay kinuha ng 2 nurses ang blood sample mo. Muling nangunot ang noon ni Frederick na bahagya ng Rumilax. Why did they do that? They did the DNA test sample. Dahil pinagpustahan nilang relasyon mo kay Miss Calista nang malaman nilang buntis si Calista at narinig ang sinabi niyong ipapalaglag ang bata. Ano? It is against the law, kaya pwede ko silang kasuhan at ipatanggal sa trabaho. Umigting ang panga ni Frederick. May mga tao talagang nabubuhay sa kuryosidad kahit pa hindi tamang ginagawa ng mga to. It's true, boss. Ginawa nila ng DNA test ang dugo mo kasamang DNA samples ni Miss Calista. And when the results came out, kahit ang tauhan hindi makapaniwala sa sinabi ng nurse. Dumilim ang mukha ni Frederick dahil tila sinasadya ni Noriel na bitinin siya. Kumuyom ang kanyang kamao at tumayo. Just speak directly. Anong naging resulta ng DNA test na ginawa ng mga nurses na yon? It's confirmed that you are 99.99% brother and sister. Kapatid mo si Calista. Tuluyang nabitawan ni Frederick ang hawak na laruan at matagal na napatulala.